dito sa satellite image, itong lokasyon o yung sentro nitong si Bagyong Maymay ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga. At mas sumina pa nga po ito, from 60 ngayon ay 55 kilometers na lamang yung kanyang maximum sustained winds o yung lakas ng hangin, at yung pagbugso nito na from 110 kilometers per hour ngayon ay 90 kilometers per hour na lamang. Ito po ay kumikilos pa southeastward papunta po dito sa pagitan ng Isabela at Cagayan. So posible rin po na within the day or mamayang gabi or hapon ay lalabas na rin po ito sa ating kalupaan, and eventually ay mas sumina pa at maging low pressure area na lamang. Ano po ba yung dahilan kung bakit eastward yung movement nitong si Bagyong Maymay? Ito po ay may kinalaman sa isa pang existing na bagyo na Typhoon Dolphin. Dolphin po yung international name nitong bagyo na ito, at hinihila po niya itong si Bagyong Maymay. Nagkakaroon po talaga ng interaction kapag mayroong dalawang system o dalawang bagyo na nag-exist, at yung pagitan nila o yung distansya from sa bawat isa ay hindi po ganun kalayo. At bukod po dito kay Bagyong Maymay ay patuloy pa rin naman yung impluwensya ng hanging habagat na mas i-elaborate natin mamaya. At binanggit po natin yung cause nung kanyang weird na track na pa-southeast, and eventually po ay within the day 8 PM ay nasa labas na po ito ng ating kalupaan at magiging low pressure area na lamang. At dahil din po na mas sumina pa itong si Bagyong Maymay ay signal number 1 na lamang yung ating pinakamataas na tropical wind signal, tropical cyclone wind signal. Dito po yan sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Sur Mountain Province, Isabela, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, at ganoon din sa central and northern portion ng Aurora at northern portion ng Pangasinan.